Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 601. Katulad na kaisipan. Bang! Ang gamulong na parang kulog na pagsabog na naging sanhi ng pagguho ng mga bundok at pagkahati ng lupa ay biglang umalangaw-ngaw sa malayong kalangitan. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga tao ang pansamantalang nabingi sa kanilang mga tainga sa ilalim ng dumadagandong na tunog na ito. Isang parang buhawi na enerhiya ang sumabog mula sa punto ng pakikipag-ugnay sa pagitan ng berdeng kulay na haligi ng enerhiya at ng kulay dugo na enerhiya sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan bago walisin ang buong lugar habang ang hindi mabilang na bilang ng mga nabiglaang mga tingin ay nanunood. Ang espasyo ay naging hindi makayanan na pangit sa punto kung saan ang enerhiya ay dumating sa kontak. Malinaw na makikita ang malalalim na tiklop. Ang banggaan na ito ng buong puwersahang pag-atake sa pagitan nina Xiaoyan at Fan Lao ay nagdulot pa ng pagkawatak ng espasyo mismo. Ang banggaan sa pagitan ng Daowang ay talagang nakakatakot. Ang enerhiyang bagyo na puno ng berdeng apoy at kulay dugong enerhiya ay daan-daang talampakan ang lapad. Tila isang napakalaking tao na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Sa marahas na pag-agos ng bagyo, ang mapanirang puwersang ibinubuga nito ay naging dahilan din ng pagbabago ng mga ekspresyon ng maraming malalakas na tao sa kalangitan. Ang ilalim ng bagyo ng enerhiya ay konektado sa Inner Academy. Hindi mabilang na bilang ng mga gusali ang ganap na nawasak sa sandaling ito. Maliban sa madilim na itim na blazing sky Chi-Refining Tower, lahat ng mga gusali at maging ang mga puno sa nakapalibot na ilang daang metro ay ganap na naging mga guho habang ang bagyo ay dumaan. Ang nakakatakot na mapanirang lakas na iyon ang naging dahilan ng pagkatulala ng mga estudyanteng nagtatago mula sa kaguluhan sa di kalayuan. Mabilis na dumating ang bagyo at mabilis ding nawala. Matapos wasakin ang isang sulok ng Inner Academy hanggang sa maging ganap na gulo, unti-unting hamina ang bagyong dumaan bago tuluyang nawala. Ang paglaho ng bagyo ay naging sanhi ng medyo madilim, solemn na nakalangitan upang muling mabawi ang kanyang malamig at maliwanag na sarili. Ang lahat na natitira ay isang kumpletong gulo. Ang napakaraming elder sa kalangitan ay tumingin sa Inner Academy sa ibaba pagkatapos kumalat ang bagyo. Bahagyang napaawang ang sulok ng kanilang mga bibig. Kung maglalaban sila ng ilang beses, malamang na ang Inner Academy ay ganap na mawawasak sa matinding labanan na ito at hindi nakakailanganin ang pagsabog ng Fallen Heart Flame para magawa ito. Kung ikukumpara sa sakit ng puso na naramdaman ng mga elder sa miserableng estado ng Inner Academy pagkatapos ng pagkawasak, ang mga malalakas na taong iyon mula sa Black Corner region ay nakatingin sa nakaitim na damit, binata sa di kalayuan na may gulat na mga mukha. Walang sino man sa kanila ang umasa na makakalabas si Xiaoyan nang hindi nasaktan mula sa napakalakas na pag-atake ni Fan Lao. Ang Dao technique na ginamit ng binatilyong ito kanina ay hindi bababa sa D-class. Kung hindi nito lubos na maarang ang Great Blood Bodhisattva Devourer ni Fan Lao. Biglang naunawaan ang puso ng bawat isa nang maalala nila ang malakas na aura ng kinang ng ruler na tila naglalayong sirain ang kalawakan mismo. Tahimik ngunit agad silang nakaramdam ng karagdagang kaseryosohan ng kaharap ang binata sa di kalayuan. Sa klase nilang ito, ang isang ordinaryong Zuan class na Dao technique ay wala ng gaanong epekto kung gusto ng isa na saktan o pumatay ng kalaban na may katulad na lakas. Tanging ang D-class Dao techniques ang makakamit ng gayong himala. Kaya naman, ang D-class Dao technique ay isang bagay na tunay na nagtataglay ng banta sa mga Daowang na ito o maging sa mga eksperto sa klase ng Daowang. Gayunpaman, ang isang D-class Dao technique ay kadalasang nilikha at iniwan ng mga sinaunang tao na nagtataglay ng mahusay na katalinuhan at pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, kung nais ng isang tao na lumikha ng isang Dao technique, kakailanganin ng isang tao ng ilang swerte sa ibabaw ng malupit na pangangailangan ng lakas ng isang tao. Sa makatuwid, ang mga dalubhasa na may kwalipikasyon na lumikha ng Dao techniques ay lahat ng kilalang tao sa kontinente, at ang mga maaaring lumikha ng D-class Dao techniques ay mga buhay na kasing bihira ng balahibo ng phoenix at sungay ng unicorn. Kaya, ang D-class Dao technique ay isang bihirang bagay kahit na sa buong kontinente. Kung ang isang ordinaryong pangkat ng pangalawang antas ay makakakuha ng isa, ituturing nila ito bilang ang pinakamalaking kayamanan ng kanilang paksayon. Higit pa rito,
Ang ilan sa mga ekspertong iyon na alam lamang kung paano tumutok sa pagsasanay ay walang maraming Dao techniques na maaari nilang gamitin sa ibabaw ng kanilang makapangyarihang Dao Chi. Ang mga ganitong uri ng tao ay napakakaraniwan sa kontinente. Mabuti kung makipaglaban sila sa iba na ang lakas ay mas mahina kaysa sa kanila. Ang kailangan lang nila ay random na gumamit ng Dao Chi na pag-atake para ikalat ang Dao techniques na ginamit ng kalaban. Gayunpaman, kung makakatagpo sila ng isang eksperto na ang lakas ay malapit sa kanila, malamang na sila ay mapupunta sa isang kahabag-habag na kalagayan ng pagpapahintulot sa kanilang kalaban na tapusin sila sa kabila ng pagiging mahina. Ang lakas ng ibabaw ng isang tao ay isang hadlang lamang. Ang pinakamahalagang kadahilanan ay ang lakas ng pakikipaglaban ng isang tao. Ang ganitong uri ng lakas sa pakikipaglaban ay umaasa sa tatlong pangunahing salik. Ang klase at lakas ng isang tao, ang Chi method ng isang tao, at ang Dao techniques na taglay ng isang tao. Kung ang isang tao ay nagtataglay ng lahat ng tatlong kondisyon, hindi mahirap tumalon sa mga antas o kahit sa buong klase upang hamanin ang kanyang kalaban. Si Xiaoyan ay ganoong tao. Sa buong paglalakbay niya, karamihan sa mga kalaban na nakilala niya ay mas malakas kaysa sa kanya noong panahong iyon. Gayunpaman, karamihan sa mga ekspertong ito ay natalo niya. Ang kanyang pinagkatiwalaan para gawin ito ay ang Flame Mantra Chi method at ang kanyang makapangyarihang Dao techniques. Sa makatuwid, ang isang D-class na Dao technique ay tiningnan ng may higit na kahalagahan ng mga ekspertong ito na nasa klase ng Dawang at mas mataas kumpara sa anumang ibang klase. Kaya naman, hindi maiiwasan na makaramdam ng inggit at pagkainggit ang kanilang mga puso kapag nakita nila na sa kanyang murang edad, nakabisado na ni Xiaoyan ang isang makapangyarihang Dao technique na sapat upang tumugma sa Great Blood Bodhisattva Devourer ni Fan Lao. Isang maputlang kaputian ang bumungad sa mabangis na mukha ni Fan Lao sa malayong kalangitan. Maliwanag, ang makapangyarihang Great Blood Bodhisattva Devourer na ginamit niya kanina ay labis siyang napagod. Gayunpaman, hindi siya nakakuha ng malaking epekto sa kabila ng paggamit ng napakalakas na Dao technique. Hindi sinasadyang naramdaman ni Fan Lao ang isang uri ng pagnanais na samuka ng dugo habang pinagmamasdan ang nakaitim na damit, binata na nakatayo pa rin sa tapat. Ang munting bastos na ito ay talagang napakalakas. Malamang na walang gaanong epekto kung patuloy ko siyang guguluhin. Isang matalim na parang talam na kuko ang dumaan sa espasyo at nagdala ng siksik at malamig na kinang. Ito ay kasing dilim ng titig ni Fan Lao na naging sanhi ng lamig ng puso ng isang tao. Kahit na hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit ang lakas na biglang sumibol mula sa taong ito ay hindi dapat sa kanya. Sa palagay ko ay malamang dahil gumamit siya ng kakaibang secret technique. Gayunpaman, ang pagtaas mula sa isang secret technique ay may limitasyon sa oras kahit gaano pa ito kakaiba. Kapag natapos na iyon, ang kanyang lakas ay babalik sa kanyang orihinal na klase. Sa oras na iyon, ang pagpatay sa kanya ay tiyak na kasing dali ng pag-flip ng isang tao. Dapat sabihin na si Fan Lao ay talagang karapat-dapat na maging eksperto na nag-ulo sa Black Corner region. Halos hindi na niya mahulaan ang isang bagay pagkatapos ng ilang palitan. Gayunpaman, malinaw din na alam ni Xiaoyan ang puntong ito. Hindi siya tanga, at natural na hindi bibigyan ng pagkakataon si Fan Lao na mag-antala ng oras. Dahil may intensyon na si Fan Lao na patayin siya, hindi na siya magiging maawain sa alinman sa kanyang mga aksyon. Ang pinakamagandang aksyon ay ang patayin ang matandang aso na si Fan Lao at alisin ang anumang karagdagang gulo sakaling magkaroon siya ng pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang mga epekto ng isang ligaw, nakakabaliw na paghihiganti ng isang dalubhasa na dawwang ay magbibigay ng matinding sakit sa ulo. Ang pag-iisip na ito ay dumaan sa puso ni Xiaoyan at hindi siya nag-alinlangan kahit kaunti. Gamit ang isang pitik ng kanyang kamay, inilagay niya ang Heavy Zuan ruler sa kanyang storage ring. Biglang tumalon ang kanyang bilis matapos mawalan ng pigil sa ganoong kabigat na sandata. Isang kulay pilak na kinang ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa na nagbuga ng mahinang dagandong ng kulog bago ang kanyang katawan ay nanginig at naging isang itim na linya. Kumislap ito bago kumislap patungo kay Fan Lao. Si Fan Lao, na nakatuon kay Xiaoyan, ay may naramdaman sa sandaling gumalaw ang katawan ng huli.
Napagpasyahan na napansamantalang magtago, binaliktad ni Fanlao ang kanyang mga pakpak ng dugo at mabilis na bumaril. Gusto mong tumakas? Isang malakas na malamig na tawa ang umalangaw-ngaw sa langit. Kaagad, ang katawan ni Xiaoyan ay lumitaw na parang multo sa harap ni Fanlao habang umalangaw-ngaw ang isang mahinang dagandong. Ang bilis na biglang ipinakita ni Xiaoyan ay naging dahilan din ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ni Fanlao. Gayunpaman, ang kanyang reaksyon ay medyo mabilis. Sa sandaling lumitaw si Xiaoyan, ang isang matalim na pako ay naging parang talam na tumusok patungo sa lalamunan ni Xiaoyan. Hindi umatras si Xiaoyan ngunit sumulong sa harap ng matalim na pag-atake ni Fanlao. Ang pilak na kumikinang sa ilalim ng kanyang mga paa ay kakaibang kumislap at pumasok sa isang lugar malapit sa dibdib ni Fanlao. Ang kanyang 5 daliri ay biglang naikuyom ng marahas na agad itong nabasag. Bang! Lumitaw ang isang pabilog na frame ng dugo habang ang kamao ay malakas na nabasag sa dibdib ni Fanlao. Ang puwersa na nakapaloob sa kamao ay nabawasan ng higit sa kalahati. Sa kabila nito, niyanig pa rin ng remnant force si Fanlao hanggang sa umatras siya ng 2 hakbang sa isang miserableng paraan. Si Xiaoyan ay hindi nagpapahinga o huminto matapos makipag-ugnayan ang kanyang nag-iisang pag-atake. Muling umabant ang kanyang katawan sa paraang parang kidlat. Nanginginig ang kanyang braso habang ang kanyang kamao ay nag-iiwan ng mga after images. Ang hangin mula sa kanyang kamao ay umihip na parang matalim at malamig na hangin. Si Fanlao ay ganap na bumagsak sa isang disadvantaged na estado sa ilalim ng malabagyo na malapit na pag-atake ni Xiaoyan. Paulit-ulit siyang umiwas sa miserableng paraan. Paminsan-minsan, ang isang kamao mula kay Xiaoyan ay hahampas sa kanya ng malakas dahil sa kanyang kawalang ingat, na nagiging sanhi ng kanyang mukha na mamatla. Hindi mabilang na bilang ng mga estudyante sa di kalayuan ang nakamasid kay Xiaoyan na nagpapakita ng kanyang lakas at talagang pinipigilan ang isang dalubhasa na si Dao Wang hanggang sa ang huli ay wala ng paraan para makaganti. Ang napakaraming maningning na mga mata ay napuno ng isang ligaw na pagnanasa na mahirap itago. Kung ang tingin ng isa ay ililipat sa buong larangan ng digmaan sa kalangitan, makikita niya ang mga figure ng tao na kumikislap at maririnig ang paulit-ulit na pagsabog na nilikha mula sa Daochi na nagsasalpukan. Paminsan-minsan, may isang malakas na tao na mahuhulog sa larangan ng digmaan. Mula sa nanginginig na anyo ng figurang iyon, malinaw na ang tao ay lubos na nasugatan. Ang nagdulot ng kaunting ginhawa sa lahat ay ang mga eksperto na umalis sa battleground na nasugatan ay hindi lamang binubuo ng mga elder sa Jianan Academy. Ang ilan sa mga mula sa Black Corner region ay nasugatan din matapos makatanggap ng pinagsamang pag-atake ng 2 tao sa magulong battleground. Siyempre, ang Battle Circle na siyang determinadong salik sa pagtatangkang agawin ang Heavenly Flame ay ang isa pa rin sa pagitan ni Su Chen at ng Gold-Silver Elders. Nabaling ang tingin ng lahat sa labanan na malayo sa larangan ng digmaan, ngunit ang malakas na putok lang ang naririnig mula sa mga banggaan. Mahirap para sa isang tao na madama ang anumang figure ng tao gamit ang kanyang hubad na mata. Ang tanging nagawa nila ay malabong na makita ang 3 figure ng tao na paulit-ulit na nag-aaway sa isa't isa pagkatapos ng pagpikit ng kanilang mga mata. Ang salungatan na ito sa Black Corner region ay ang pinakamalaking sukat sa napakaraming taon na may pinakamaraming bilang ng malalakas na taong lumahok. Ang mga alon ng enerhiya na karaniwang nagpawi ng araw ay naging sanhi ng mga puso ng mga estudyanteng nanunood sa ibaba na makaramdam ng kumukulong apoy na init sa kanilang mga puso. Ang dahilan ba kung bakit nabuhay ang isang tao at gumugol ng malaking pagsisikap sa pagsasanay ay hindi dahil gusto nilang tumayo sa tuktok ng kapangyarihan at maging malakas na tao na tinitingala ng iba. Habang ang lahat ay nakatutok sa magulong dakilang labanan sa kalangitan, walang nakakaalam na ang layer ng itim na kulay na energy film sa sirang blazing sky chirify ng tower sa ibaba ay hindi namamalayan at tahimik na naging manipis muli. Kung ang isa ay magmamasid ng mabuti, ang isa ay maaaring makakita ng isang pares ng napakalaking madilim, malamig na tatsulok na mata sa ilalim ng energy film. Ang maitim at malamig na mga mata ng ahas ay dahan-daang gumagalaw habang nakatingin sa langit. Sa wakas, huminto sila sa Hanfang at Xiaoyan. Ito ay lalo na nang bumangon ang Heavenly Flame sa katawan nilang dalawa. Ang init sa loob ng pares ng mga mata ng ahas ay tahimik ding tumaas ng husto.
Ang isang labis na tulad tao na kasakiman ay ipinanganak din sa loob nila. Lumilitaw na hindi lamang sina Xiaoyan at Han Fang ang gustong lunukan ang Fallen Heart Flame. Ang huli. Tila may parehong iniisip tungkol sa kanila. Battle Through the Heavens. Kabanata 602. Pagpuksa. Ang tunog ng lumaragas ang hangin, na dulot ng mga figure ng tao na kumikislap sa paligid, ay paulit-ulit na tumunog sa asol na kalangitan. Ang mga pagsabog ng enerhiya ay parang paulit-ulit na tumutunog na paputok. Ang malalakas na energy ripples ay isang bagay na malabo pa ring maramdaman ng isa sa kabila ng mahigit 50 metro ang layo. Karamihan sa Inner Academy ay kasalukuyang nawasak ng mga natitirang alon na kumalat mula sa labanan. Naging sanhi ito ng ilan sa mga mag-aaral sa Inner Academy na magkaroon ng kaunting pagpipilian kundi lumipat sa isang mas malayong lugar upang maiwasan ang mga natitirang ripples. Habang sila ay umatras, maraming mga tingin ang nakatuon sa malaking magulong labanan sa kalangitan. Karamihan sa mga titig ay nagdadala ng matinding init at pananabik habang sila ay huminto sa isang tiyak na larangan ng digmaan. Sa lugar na ito, isang batang figure ang sumabog ng walang ingat. Ang kanyang kalaban, isang dalubhasa na dawwang na may lubos na reputasyon sa loob ng Black Corner region, ay nahulog sa isang dahado, at mukhang lubhang miserable. Mukhang mananalo na si Xiaoyan. Nagniningning ang tingin ni Liu Qing habang pinagmamasdan ang dalawang malabong figure ng tao mula sa tuktok ng isang gusali. Hindi man lang naitago ang gulat sa boses niya. Isang magandang figure ang nakatayo sa likod ni Liu Qing. Kung titingnan ang magandang mukha na iyon, nakakagulat na ang nakababatang kapatid na babae ni Liu Qing, si Liu Fei. Sa sandaling ito, ang dilag na ito, na may matinding sama ng loob kay Xiaoyan, ay hindi na nagpakita ng puot sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan nila ang figure sa kalangitan. Ang kanyang maselang kamay ay nakatikip sa kanyang mapupulang labi habang ang kanyang magagandang mata ay sumasalamin sa kakaibang pagkurap. Ang kaibig-ibig niyang mukha ay natatakpan ng masalimuot na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na ang taong minsan niyang minamaliit ay kasalukuyang nagpapakita ng nakakatakot na lakas na kahit si Liu Qing ay nabigla. Ang ganitong lakas ay lumampas na sa hangganan ng isang estudyante. Kahit na ang ilan sa mga elder sa loob ng Inner Academy ay hindi maabot ang ganoong taas. Kung sinabing nakaramdam ng karagdagang takot si Liu Fei kay Xiaoyan matapos ang laban ng huli kay Liu Qing ay nauwi sa tabla kung saan pareho silang malubhang nasugatan. Ang lakas na kasalukuyang ipinapakita ni Xiaoyan ay ganap na naging sanhi ng mapagmataas at hindi makatwirang batang babae na ito upang maging isang maliit na kuting na walang kahit katiting na lakas ng loob na lumaban sa kanyang harapan. Ang ganitong uri ng lakas ay umabot na sa puntong wala na siyang lakas ng loob na lumaban o manakit. Ito ay dahil ang kanyang kasalukuyang pinakadakilang suporta, si Liu Qing, ay wala ring kakayahang lumaban sa ilalim ng ganitong uri ng lakas. Sa makatuwid, sa sandaling pinigilan ni Xiaoyan ang klase ng dawwang na si Fan Lao hanggang sa nauwi sa kawalan ang huli, ang sama ng loob na nasa puso ni Liu Fei ay automatikong naglaho. Kahit na siya ay bastos at hindi makatwiran, hindi siya tanga. Alam niya kung sino ang maaari niyang masaktan at kung sino ang hindi niya magagawa. Hua! Isang ingay ang biglang tumunog mula sa kanyang paligid nang ang pag-iisip na ito ay nananatili sa kanyang puso. Nagmamadali niyang itinaas ang kanyang ulo at ang kanyang mga magagandang mata ay itinapon patungo sa battleground kung saan nakatutok ang lahat ng estudyante ng Inner Academy. Kahit na magkalayo sila, naramdaman pa rin niya ang isang napakalakas na hangin na biglang umihip. Octane Blast. Biglang naging matigas ang mga mata ni Xiaoyan nang muli siyang lumapit sa katawan ni Fan Lao sa kalangitan. Biglang humigpit ang kamay na akmang hahampas sa balikat ng huli. Ang kanyang siko ay nakausli sa kakaibang paraan at ang kanyang katawan ay umabant. Ang isang alon ng malakas na hangin ay naipon kaagad sa kanyang siko. Sa wakas, dinala nito ang malalim na sumasabog na tunog ng hangin kasabay ng malamig na sigaw habang marahas nitong binasag ang dibdib ng maputlang mukha na si Fan Lao. Bang! Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang malalim na tunog na nagmumula sa sagupaan ng mga pisikal na katawan. Malabo na nakikita ng lahat ang layer ng blood film na nananatili sa katawan ni Fan Lao na tuluyang naputol habang ang siko ni Xiaoyan ay lumapag ng matatag sa dibdib ng una.
Ang ligaw at marahas na pag-atake ni Xiaoyan kanina ay nagdulot ng mga palatandaan ng mababaw na Daoqi na lumitaw sa loob ng katawan ni Fan Lao. Ang blood film na siyang tanging ginamit para protektahan ang kanyang buhay ay nabasag ng una. Kaya naman, ang malakas na puwersa na dumating patungo sa kanya ay ganap na sumabog sa kanyang dibdib sa isang walang pidyo na paraan. Grog. Sa pagkabasag ng blood film, si Fan Lao, na nawalan ng pinakamalaking depensa, sa wakas ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkatalo. Ang puwersa ay tumalsik ng husto at ang isang makinis na pamumula ay agad na bumalot sa maputlang mukha ni Fan Lao. Isang subo ng sariwang dugo ang hindi sinasadyang tumalsik. Ang kanyang katawan ay bumagsak pababa mula sa langit na parang kanyan. Sa wakas, mabigat itong dumaong sa ilang mga debris, na naging sanhi ng pagbaril at pagkalat ng mga fragment ng bato sa lahat ng direksyon. Ang pagkatalo ni Fan Lao ay naging sanhi ng katahimikan sa buong lugar. Ang pagkatalo ng isang eksperto na Dao Huang ay isang malaking kawalan para sa panig mula sa Black Corner region. Higit pa rito, sa sandaling natalo si Fan Lao, wala nang sinumang nakapagpigil kay Xiaoyan. Kung papayagan si Xiaoyan na lumahok sa malaking magulong labanan, tiyak na masisira agad ang pagkapatas. Sa wakas, ang Black Corner region na orihinal na sumikop sa mataas na kamay ay maaaring nabaligtad ng Jianan Academy ang sitwasyon. Ang puntong ito ay isang bagay na hindi lamang naiintindihan ng mga eksperto na nakikipaglaban, ngunit ang hindi mabilang na bilang ng mga mag-aaral mula sa Inner Academy sa ibaba ay malinaw ding nakakaalam tungkol dito. Kaya naman, sa sandaling si Fan Lao ay dumura ng dugo at bumagsak sa lupa, ligaw, masaya, malakas na sigawan ang sumama sa isa't isa bago sumugod sa mga ulap. Ang saya na ito ay hindi nawala sa loob ng mahabang panahon. Ang pares ng berdeng pakpak ng apoy ay dahan-daang pumutok sa kalangitan. Nakatuon ang tingin ni Xiaoyan sa lugar kung saan napadpad si Fan Lao. Nakahinga lang siya ng maluwag matapos maramdaman ang mahinang aura. Nagawa niyang pansamantalang makipaglaban sa isang dalubhasa na Dao Huang sa pamamagitan ng paghiram ng lakas ni Yao Lao. Bagamat tiyak na hindi ito kukuha ng napakaraming oras upang talunin si Fan Lao kung ipinakita niya ang lakas ni Yao Lao nang walang ingat. Malinaw na naunawaan ni Xiaoyan na may katulad na takot na malantad ang pagkakakilanlan ni Yao Lao. Kung tutusin, napakaraming eksperto sa lugar na ito. Kung siya ay pabaya at pinahintulutan ng isang tao na makakita ng isang bagay, hindi ito magandang balita para kay Xiaoyan, na ang kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang protektahan si Yao Lao. Gayunpaman, kahit na hindi nailabas ni Xiaoyan ang kompletong lawak ng lakas ni Yao Lao, hindi masyadong mahirap para sa kanya na umasa sa lakas ng Green Lotus Core Flame at sa pagpigil na ipinataw nito kay Fan Lao upang talunin ang huli. Hindi ko maiiwan ang buhay ng matandang asong ito. Kung hindi, walang katapusan ang gulo sa hinaharap. Isang kasamaan ang biglang sumili sa mga mata ni Xiaoyan. Malinaw niyang naunawaan kung gaano kahirap ang magkaroon ng away sa dugo sa isang piling Dao Huang. Kaya naman, natural na hindi niya isusuko ang pagkakataong ito na ganap na durugan ang mahina niyang kaaway. Ang pag-iisip na ito ay nag-flash sa kanyang puso nang mabilis na gumalaw ang katawan ni Xiaoyan. Nakikita ng isa ang kanyang mga pakpak na pumapagaspas bago ang kanyang katawan ay nag-transform sa isang kumpol ng berdeng apoy. Kaagad, ito ay naging parang meteorite na bumagsak sa lupa nang bumagsak ito sa lugar kung saan dumaong si Fan Lao kanina sa harap ng paa ng hindi mabilang na mga nakatulala na tingin. Matandang aso, pumunta at mamatay. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang isang sigaw na puno ng matinding pagpatay. Ang berdeng apoy ay kumislap at nakarating sa destinasyon nito sa paraang parang kidlat. Nabasag ito sa mga debris sa pamamagitan ng putok. Agad na kumalat ang isang malakas na ripple at ginawang pulbos ang ilan sa mga nakapaligid na fragment ng bato. Maraming basag na linya na kasing kapal ng kanyang braso ang nagsimulang kumalat na parang sapot ng gagamba. Isang matalim na sigaw ang mabilis na tumunog habang ang berdeng apoy ay bumabagsak. Agad na lumabas ang isang madugong liwanag mula sa lugar kung saan kumalat ang berdeng apoy. Ang madugong liwanag ay madilim at ganap na naiiba sa makapangyarihang Mar-Angel na dating sarili. Ang bilis ng pag-ilaw ng dugo ay lubhang nakakatakot. Sa isang iglap, lumitaw ito sa kalangitan ilang daang metro mula sa lupa.
Saka lamang lumitaw ang figure sa loob nito. Nakakagulat na si Fan Lao na ang katawan ay puno ng dugo. Gayunpaman, ang hitsura ng huli ay lubhang miserable sa pagkakataong ito. Hindi lamang ang kanyang katawan ay nababalot ng sariwang dugo kundi ang kanyang buong katawan ay mas mahina. Ang paraan na iyon ay para siyang isang tuyong bangkay na ang dugo ay ganap na pinatuyo ng isang tao. Ang bilis. Ang berdeng apoy ay kumislap sa lupa at si Xiaoyan ay muling sumugod sa hangin. Madilim at malamig ang kanyang tingin habang pinagmamasdan ang malayong maputlang mukha na si Fan Lao na tila nasa kanyang huling hininga. Mula sa hitsura ng kabilang partido, malinaw na naunawaan ni Xiaoyan na ang matandang lalaki na ito ay agad na pinasingaw ang likidong dugo sa loob ng kanyang katawan at nagpakawala ng bilis na kahit si Xiaoyan ay hindi umaasa na mapantayan. Ito lang ang dahilan kaya naiwasan niya ang hindi maiiwasang kamatayan. Xiaoyan. Iniisip mo talaga na paksane ako kapag ako ay nasa pinakamababang kalagayan. Napanatili ni Fan Lao ang isang malaking distansya mula kay Xiaoyan habang siya ay sumisigaw sa isang mahigpit na paus na boses. Sect Leader Fan, hindi ba masyadong katawa-tawa para sa iyo, isang tao mula sa Black Corner Region, na sabihin ang mga salitang ito? Hindi ba ang ganoong bagay ay karaniwan lamang sa mga taong katulad mo? Malamig na tumawa si Xiaoyan habang nanunuya. Ang kanyang tingin ay mahigpit na nakalok kay Fan Lao habang ang Dao Qi sa kanyang katawan ay nag-iiba at naging handa na muli na magpakawala ng isang pamatay na hakbang. Ang ekspresyon ni Fan Lao ay berde at puti. Ilang sandali pa, bigla siyang tumawa at sinabing, "Sa totoo lang, ang bagay na ito ay hindi pagkakaunawaan. Hihihi. Kapareho ko rin ang iniisip ko." Hinimas ni Xiaoyan ang kanyang baba habang nag-iisip ng malalim saglit pagkatapos marinig ang mga salita ni Fan Lao. Talagang tumango siya. Gayunpaman, sa sandaling si Fan Lao ay natigilan sa kanyang reaksyon, isang mahinang kulog ang biglang tumunog. Ang figure ni Xiaoyan ay biglang nawala. Shi. Nanliit ang mga mata ni Fan Lao nang lumitaw ang tunog ng kulog. Marahas niyang itinikom ang kanyang mga ngipin at nabasag ang kanyang kamao sa kanyang dibdib. Isang subaw ng dugo ang marahas na iniluwa at ang kanyang katawan ay muling naging dugo na naglaho mula sa kanyang orihinal na lugar sa sandaling gawin ito. Lumitaw ang katawan ni Xiaoyan sa kakaibang paraan sa sandaling nawala si Fan Lao. Isang kamao ang marahas na sinuntok at tinamaan ang after image na natitira, nabasag ito hanggang sa walang natira. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang ulo at nilaibat ang kanyang tingin sa buong lugar. Sa wakas, huminto ito sa kalangitan ilang daang metro ang layo. Si Fan Lao, na halos maaninag ang mukha, ay muling kumislap at lumitaw sa lugar na iyon. Isa pang after image ha. Gusto kong makita kung gaano karaming sariwang dugo ang magagamit mo. Ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay itinaas sa isang siksik at malamig na arko. Hahabulin na sana niya si Fan Lao na may balak na tapusin siya nang ang malinaw na tunog ng pagkabasag ng energy barrier ay biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Maaaring hindi masyadong malakas ang tunog na iyon, ngunit nagtataglay ito ng isang uri ng mahiwagang lakas, dahilan upang pansamantalang huminto ang lahat ng larangan ng digmaan sa kalangitan. Maraming mga tingin ang biglang bumaba. Sa wakas, huminto sila sa tuktok ng Blazing Sky Chi Refining Tower, na ang bubong ay sira na. Biglang nagbago ang mukha ng lahat. Ito ay masama. Ang bastos na iyon ay talagang sisirain muli ang selyo. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Su Chen sa sandaling tumunog ang boses. Ang kanyang tingin ay biglang lumingon sa Blazing Sky Chi Refining Tower, at ang kanyang boses ay naglalaman ng pagkabigla na hindi may tatago. Ito ba ang heavenly flame ng Blazing Sky Chi Refining Tower? Talagang hindi inaasahan na nakaipon na ito at nakabuo ng katalinuhan. Sinundan din ng tingin ni Han Fang ang boses at itinapon sa tuktok ng tore. Ang kanyang mga mata ay napuno ng nagninangas na init habang ang kanyang katawan ay nasa sabik na nagsimula itong manginig sa sandaling ito. Ang kulay itim na energy film na iyon sa tuktok ng tore ay nasira na sa hindi malamang oras. Ang isang pares ng napakalaking mga mata ng ahas na naglalaman ng apoy ay dahan-daang lumitaw mula sa loob ng kadiliman. Sa wakas,
Nilampaso nito ang katawan ng bawat isang tao sa kalangitan, na naging sanhi upang makaramdam sila ng lamig sa buong katawan. Battle Through the Heavens. Kabanata 603. Hindi mabisang selyo. Agad na nanigas ang katawan ng lahat ng tao sa langit nang maramdaman nila ang paglabas ng napakalaking madilim at malamig na mga mata ng ahas. Ang Heavenly Flame ay nagtataglay ng pinakamalaking mapanirang lakas sa mundong ito, lakas na sumunog sa kalangitan at nagpakulo sa dagat. Sa pagharap sa ganoong lakas, malamang na walang sinuman, maliban sa mga maalamat na elite na nagsanay sa kanilang Dao Chi hanggang sa ito ay kapantay ng kalikasan, na hindi makakaramdam ng nanginginig na takot sa ilalim nito. Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Su Chen sa sandaling nabasag ang energy film seal. Tinatamad siyang pakialaman ang Gold at Silver Brothers na magkaharap sa harap niya. Kung ikukumpara sa mga ekspertong ito mula sa Black Corner region na nasangkot sa malawakang pagsalakay, mas natatakot si Su Chen sa Fallen Heart Flame na nasa tore. Ang isang Heavenly Flame ay nakakatakot na. Ang isang Heavenly Flame na nagtipon at bumuo ng isang katalinuhan ay sapat na upang maging sanhi ng iba na manginig sa takot sa pagbanggit lamang nito. Ang mga taong ito mula sa Black Corner region ay maaaring mga gaaman, walang prinsipyo at masasamang tao, ngunit kahit nabigyan sila ng 100 beses ng kanilang lakas ng loob, hindi sila maglalakas loob na iabot ang kanilang mga kamay patungo sa mga estudyante ng Inner Academy. Ang mga mag-aaral na ito ay nagmula sa buong kontinente. Karamihan sa kanila ay may ilang paksayon sa likod nila. Marahil ang mga paksayon na ito ay maaaring hindi masyadong malakas kung sila ay pinaghiwalay. Gayunpaman, kung sila ay magsasama-sama, kahit na ang Black Corner region ay mahihirapang tiisin ang gayong matinding galit. Higit pa rito, ang pundasyon ng Jianan Academy ay natural na hindi mahina pagkatapos na makatayo sa kontinente sa loob ng napakaraming taon. Gayunpaman, ang ilang mga bagay ay bihirang alisin maliban kung ito ay dumating sa isang tunay na sitwasyon ng buhay at kamatayan. Ang isang halimbawa ay ang mga elder na nagbabantay sa bulwagan na nakilala ni Xiaoyan nang siya at ang iba pa ay pumasok sa mahiwagang lambak matapos makuha ang nangungunang 5 sa qualifying competition. Ang lakas ng dalawang iyon ay tiyak na hindi mas mahina kaysa kay Hugan. Kung sila ay makikialam, ang mga taong ito mula sa Black Corner region ay matagal nang ganap na natalo. Lahat ng elder mula sa Inner Academy, makinig. Bumuo ng formation. Kumislap ang tingin ni Su Chen. Bigla siyang nagpakawala ng matinding sigaw at talagang hindi pinansin ang Gold Silver Brothers pati na rin ang maraming eksperto mula sa Black Corner region na nakatingin sa kanila nang may mali siya habang sumisigaw sa lahat ng elder. Nagulat ang lahat ng elder nang marinig nila ang sigaw ni Su Chen. Ang kanilang mga tingin ay dumaan sa mga eksperto mula sa Black Corner region na nasa kanilang paligid. Medyo nag-alinlangan sila bago mabilis na inilipat ang kanilang mga katawan sa kalangitan sa itaas ng Blazing Sky Chi-Refining Tower at nabuo ang mahusay na silang formation mula kanina. Ang mga eksperto mula sa Black Corner region ay mabilis na nagtipon pagkatapos makita ang aksyon ng mga elder ng Inner Academy. Malaki ang interes ng kanilang mga titig habang nakatingin sila sa sirang tuktok ng Blazing Sky Chi-Refining Tower. Mr. Han, ngayon na ba ang pinakamagandang pagkakataon para salakayin at talunin natin sila ngayong masyadong abala ang mga elder ng Inner Academy sa pag-aayos ng sarili nilang mga bagay? Isang matandang lalaki na mukhang isang maitim na agila ang tumingin sa mga elder na todo-todo sa pagpapakawala ng kanilang Dao Chi na may layuning ay seal muli ang Heavenly Flame, at binigyan si Han Feng ng kakaibang tawa. Hihihi. Old Ban ay hindi kailangang mabalisa. Pagkatapos ng mahusay na labanan kanina, ang mga elder ng Inner Academy ay pagod na. Sa kabilang banda, ang Heavenly Flame ay muling nag-recharge ng lakas nito. Hindi na ito magiging madali para sa kanila na selyuhan ito ngayon. Maaari pa silang magdusa ng malaking pagkatalo sa pag-atake ng Heavenly Flame. Umiling si Han Feng at tumawa. Maaari nating hintayin na lumaban sila hanggang sa masugatan silang pareho bago kumilos para agawin ang Heavenly Flame. Bagamat nagsalita si Han Feng sa ganitong paraan, mayroon siyang ibang iniisip sa loob ng kanyang puso. Bagamat natamo niya ang kalamangan pagkatapos makatipan ng malaking grupo ng mga katulong, hindi siya tanga.
Malinaw niyang alam na medyo matatag ang pundasyon ng Jianan Academy. Kung talagang magagalit sila sa kanila, malamang na ang bawat isa sa kanila ay magdurusa. Ang kanyang layunin ay ang Heavenly Flame lamang, at ayaw niyang magkaroon ng away sa dugo sa Jianan Academy dahil dito. Ang pag-agaw sa Heavenly Flame ay maaaring maging sanhi ng labis na pagkasira ng relasyon sa pagitan ng magkabilang partido, ngunit nagkaroon pa rin ng agwat sa pagitan nito at isang awayan ng dugo. Ang mga eksperto ng Jianan Academy sa pag-iisa ay maaaring tanggapin ang Heavenly Flame na inaagaw, ngunit hindi nila tatanggapin ang sitwasyon kung saan mahigit kalahati ng mga elder ang nasugatan o namatay. Bahagyang kumunat ang noo ng matandang iyon na tinatawag na matandang ban nang marinig ito ngunit tumango lamang ang kanyang ulo. Siya ay orihinal na nagkaroon ng matinding sama ng loob sa Jianan Academy. Sa makatuwid, ang kanyang paksayon ay madalas na sumasalungat sa law enforcement unit ng akademya, at dumaranas ng matinding pinsala at pagkamatay sa bawat pagkakataon. Natural, hindi nila nais na talikuran ang pambihirang pagkakataong ito upang lubos na saktan ang akademya. Ang mga alon ng mahinang energy barrier ay muling lumitaw kasunod ng umaalon na Dao Qi mula sa mga elder sa kalangitan. Gayunpaman, ang hadlang ng enerhiya sa pagkakataong ito ay walang alinlangan na mas mahina at mas manipis kaysa dati. Maliwanag, ang mga elder ay dumanas ng malaking pasanin mula sa malaking labanan kanina. Sa oras na nag-uusap si Hanfang, isang dagwang figure ang biglang sumugod bago maingat na sumiksik sa karamihan. Madilim at mabisyo ang kanyang titig habang nagtataglay ng hibla ng takot habang nakatitig sa nakaitim na binata na nasa di kalayuan. Ang numero ng dugo na sumugod ay natural na si Fan Lao. Gayunpaman, ang kanyang figure ay iba na ngayon sa kanyang nauna. Ang kanyang hitsura ay para bang siya ay nasa kanyang huling hininga at maaaring mamatay anumang oras. Ang mga eksperto mula sa Black Corner region sa paligid niya ay maaaring matuwa ng kaunti kapag nakita nila ang kaawa-awang ugali ni Fan Lao, gayunpaman, nakaramdam sila ng mas malaking pagkabigla at pagkaseryoso. Ang una ay talagang ginawang isang miserableng estado ng payat, binata sa kabila ng kanyang lakas. Gaano kalakas ang lalaking iyon? Sect Leader Fan, okay ka lang ba? Sandali ding nagulat si Hanfang sa hitsura ni Fan Lao. Ilang sandali pa, nagkunot siya ng kilay at kumuha ng medicinal pill sa kanyang storage ring bago itinulak kay Fan Lao. Karaniwang inagaw ni Fan Lao ang medicinal pill bago ipasok sa kanyang bibig. Nagpakawala siya ng malalim na hininga nang bumungad sa kanyang maputlang-puting mukha ang isang makinis na pamumula. Ang kanyang tingin ay madilim at may bisyo habang nakatitig sa itim na damit, binata na nagpapakpak ng kanyang pares ng berdeng pakpak ng apoy. Medyo tuyo at paos ang boses niya. Pinigilan ako ng Heavenly Flame ng lalaking iyon. Kung hindi, magdudusa siya. Ang lahat ay natural na hindi alam kung sasang-ayon o hindi sisangayon sa gayong mga dahilan. Lahat sila ay may naramdaman mula sa away ni na Fan Lao at Xiaoyan. Ang Dao technique na ginamit ng huli ay hindi mas mahina kaysa kay Fan Lao. Malamang na kahit nawala ang isyo ng isang Dao Qi na nagpasuko sa isa pa, ang pagkatalo ni Fan Lao ay sandali pa rin. Kumislap ang tingin ni Hanfang. Tinitigan niya si Xiaoyan sa malayo habang may iniisip na gumugulo sa kanyang puso. Nag-api ng binata na ito ang 4-star daw ang Fan Lao. Kahit na ang pag-aalis ng pagpipigil sa huli, ang kanyang lakas ay dapat na nasa loob ng 5-star daw Huang. Kung ako lang ang makakatagpo sa kanya ng mag-isa, posibleng talunin siya. Bagamat malinaw na alam din ni Hanfang na kontrolado ni Xiaoyan ang isang malakas na Dao technique, kadalasan ay nakakakuha siya ng ilang magagandang bagay mula sa pagtulong sa iba na pinuhin ang medicinal pill bilang isang tier 6 alchemist. Natural, hindi siya nagkukulang ng anumang magagandang bagay. Ang D-class Dao technique ay maaaring napakabihirang sa ibang ngunit hindi ito magiging dahilan para magulat siya. Kailangan kong humanap ng oras at imbestigahan ang background ng binata. Pagkatapos nito, maghahanap ako ng pagkakataon para mahuli siya. Ang berdeng mga pakpak ng apoy ay dahan-daang pumapagaspas sa likod ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya si Fan Lao na sumugod sa bilog na binubuo ng mga eksperto mula sa Black Corner region. Hindi niya sinasadyang nagsalubong ang mga kilay. Ang tusong matandang ito.
Ngayong napakaraming malalakas na tao ang nagbabantay sa kanya, hindi magiging madali ang pagpatay sa kanya. Mabuti na lang at nagawa niyang saktan siya ng husto sa labanan ngayon kahit hindi siya kayang patayin. Maaaring nag-iwan pa siya ng pinsala na mahirap ganap na mabawi. Sa oras na iyon, ang matandang lalaki na ito ay mahihirapang pumasok sa mas mataas na antas anuman ang uri ng taktika na ginamit niya. Biglang naging alerto si Xiaoyan habang ang pag-iisip na ito ay nag-flash sa kanyang puso. Bigla niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Han Feng na nasa tabi ni Fan Lao. Nagkatinginan ang apat na mata. Ang magkabilang panig ay naglalaman ng isang siksik, malamig na hangarin sa pagpatay na sila lamang ang nakakaunawa sa kanilang mga puso. Dahan-daang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang 5 daliri. Gayunpaman, ang malambot na boses ni Yao Lao ay biglang tumunog sa kanyang puso sa mga sandaling ito. Huwag kang maging walang ingat. Ang taong iyon ay may napakaraming malalakas na tao sa paligid niya. Hindi mo sila magagawang harapin kahit na ilabas mo ang lakas na maipapahiram ko sa iyo ng husto. Uulitin ko ulit ang sarili ko. Maliban kung naabot mo na ang klase ng dawang, dapat mong bawasan ang ulo sa banggaan sa kanila. Dapat mong malaman kung gaano kalakas ang isang taong nagsagawa ng flame mantra at lumunok ng heavenly flame. Bagamat maaaring nagsagawa siya ng hindi kumpletong chi method, hindi pa rin siya dapat maliitin. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin ng marahas. Saglit siyang nag-alinlangan bago dahan-dahang pinakawalan ang mahigpit niyang pagkakahawak sa kamao. Hindi siya maaaring padalos-dalos sa sandaling ito. Gayunpaman, kung gusto niyang umabant sa isang dawang. Mangangailangan siya ng 2 taon kahit na sa kanyang kasalukuyang bilis. Ang puwang na ito ay talagang napakalawak. Ang klase na iyon na tinawag na hadlang sa pagitan ng karaniwan at malakas sa kontinente ay hindi napakadaling masira. Marahan na bumuntong hininga si Xiaoyan. Inikat niya ang kanyang ulo at itinapon ang kanyang tingin sa tuktok ng Blazing Sky Chi Refining Tower. Tahimik na tumibok ang kanyang puso. Ang bagay na ito ang pinakamahalagang salik sa pagpapasya kung maaari siyang mabilis na sumulong sa klase ng dawang. Kaya naman, dapat niyang makuha ito anuman ang mangyari. Ang mga tao sa langit ay naglalaman ng kanya-kanyang iniisip. Ang Silong Formation na kinokontrol ni Su Chen ay muling naglabas ng matinding liwanag. Gayunpaman, tulad ng pag-abot ng ningning sa pinakamataas na antas nito, ang tuktok ng Blazing Sky Chi Refining Tower na walang paggalaw ay sa wakas ay naglabas ng isang matalim na sumisichit na tunog. Kaagad, ang isang malasubstansya na sonic wave ay bumuo ng isang ripple na hugis habang ito ay nagmamadaling kumalat, na sinisira ang orihinal na miserableng kapaligiran hanggang sa sila ay maging ganap na gulo. Ang malaking katawan na iyon ay lumundag din sa harap ng maraming nakagugulat na mga tingin sa ilalim ng parang kulog na pagsabog habang tumutunog ang sonic wave. Ang invisible na apoy na bumaril sa lahat ng direksyon ay parang bagyo habang marahas itong bumagsak sa energy barrier sa paligid nito. Ang malakas na welga na iyon ay naging sanhi ng energy barrier na mabilis na bumuo ng mga alon ng ripples na bahagyang nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Sa sandaling nangyari ang banggaan, bahagyang namutla ang mga ekspresyon ng ilang elder. Ang kanilang aura ay unti-unting hamina. Ito ang heavenly flame ng Inner Academy. Heavens, talagang nag-evolve ito hanggang malapit na itong bumuo ng corporeal form. Ang mga eksperto mula sa Black Corner region, na nakakita ng malaking invisible na ahas na sumasakop sa napakalaking bahagi ng langit sa unang pagkakataon, ay agad na nagpakawala ng gulat na sigaw. Natulala ang mga mukha nila. Nagulat din si Han Feng sa laki ng katawan ng Fallen Heart Flame. Hindi nagtagal, gayunpaman, ang kanyang mukha ay naglalaman ng kagalakan na mahirap itago. Kung matagumpay niyang napino at nalunok ito, malamang na masira niya ang hadlang sa pagitan ng isang dawang at isang dawzang. Isang kakaibang sumisichit na tunog ang muling umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang invisible fire python ay lumilitaw na alam na ang selyo ay malapit ng masira. Agad nitong ibinaba ang buntot at ang napakalaking katawan nito ay parang kidlat habang may dalang momentum na naging dahilan ng pag-vibrate ng kahit kalawakan habang marahas itong tumama sa isang bahagi ng energy barrier. Creak. Kasunod ng malakas na banggaan na ito,
Ang energy barrier na mabilis na umaagos sa wakas ay naglabas ng malinaw na tunog na nagpapahiwatig na hindi nito kayang hawakan ang malaking pasanin. Isang maliit na linya ng crack ang biglang lumitaw sa ilalim ng gulat na mga tingin ng mga elder bago nagsimulang ganap na takpan ang energy barrier na parang isang spiderweb. Pangit ang ekspresyon ni Su Chen habang pinagmamasdan ang energy barrier na natatakpan ng mga crack lines at malapit ng masira. Alam niyang nabigo na ang selyo. Bang! Ang napakalaking ulo ng sawa ay marahas na nabangga sa energy barrier na malapit ng masira. Ang napakalaking lakas na iyon ay tuluyang nabasag ito. Sa isang iglap, sumayaw ang mga fragment ng enerhiya sa buong kalangitan. Ang parang cylinder na energy barrier ay ganap na nabasag sa sandaling ito. Isang kakaibang nakatutuwang pagsirit na naglalaman ng ligaw na kagalakan ang bumungad mula sa mabangis, malaking bibig ng malaking di nakikitang sawa na parang isang kulog sa sandaling nasira ang energy barrier. Ang invisible fire python ay hindi agad nakatakas matapos na makatakas sa mga pagpigil nito. Sa halip, bigla nitong inangat ang ulo. Ang maitim at malamig na mga mata ng ahas ay nakatitig ng mariin kina Xiaoyan at Han Fang. Ang mga mata nito ay naglalaman ng labis na malataon na kasakiman at pagnanasa. Battle Through the Heavens. Kabanata 604. The Fallen Heart Flame, isang cheating training machine. Dahil sa pagkilos ng invisible flame python, nagulat ang lahat sa kalangitan. Sinundan ito ng kanilang mga tingin at lumingon kina Xiaoyan at Han Fang. Bigla na lang silang nagkaintindihan nang ang kanilang mga tingin ay dumaan sa berde at kulay asol na apoy na namimilipit sa katawan ng dalawang ito. Gayunpaman, bukod sa biglaang pag-unawa, naramdaman din nila na ito ay nakakatawa at nakakagulat. Talagang hindi inaasahan na ang Heavenly Flame na ito ay talagang may mga plano para sa mga dumating upang makuha ito. Tila gusto nitong baguhin ang posisyon sa pagitan ng mga ngaso at ng hinuhuli. Sa maraming taon na ginugol ni Han Fang sa pagpino sa kanyang mga kasanayan sa alchemist, natural niyang naalala ang lahat ng iba't ibang hugis at espesyal na katangian ng Heavenly Flames sa Heavenly Flame ranking sa reverse order. Kaya naman, agad na nakilala ng una kung anong uri ng apoy ito, sa sandaling lumitaw ang invisible fire python. Talagang hindi inaasahan na ito talaga ang Fallen Heart Flame. Bumalatay ang pagkabigla sa kanyang mukha. Ang ligaw na saya sa puso ni Han Fang ay naging mas siksik. Sa kanyang kaalaman sa Heavenly Flame, natural na naiintindihan niya ang iba't ibang benepisyo ng Fallen Heart Flame. Ang ganitong uri ng apoy ay maaaring bahagyang mas mahina kaysa sa iba pang apoy sa mga tuntunin ng nakakasakit na lakas. Gayunpaman, ang espesyal na kakayahan nito sa pagpapataas ng bilis ng pagsasanay ng isang tao ay isang bagay na naging sanhi ng hindi mabilang na bilang ng mga tao na managinip. Ang Fallen Heart Flame, ika-14 na ranggo. Ito ay isinilang mula sa puso, at nagawang pasiglahin ang chi ng isang tao at pinuhin ang kanyang mga buto. Sa mundo ng alchemist, itong tinatawag na Fallen Heart Flame ay mayroon ding isa pang palayaw na nakakakuha ng atensyon ng isang tao. Training Cheat Machine. Sa sandaling matagumpay na napino ng isang tao ang Fallen Heart Flame, ang katawan ng isang tao ay magagawang walang tigil na bumuo ng isang uri ng Heart Flame. Ang Heart Flame na ito ay hindi mangangailangan ng anumang paraan ng kontrol dahil ito ay nagkalsin sa Dao Qi sa loob ng katawan ng isang tao bawat segundo ng araw. Ang paulit-ulit na pagpipino na ito ay parang ang katawan ng isang tao ay nasa training mode sa lahat ng oras. Ang epekto ng kondisyon ng pagsasanay na ito ay mas mahusay kaysa karaniwan. Ang nasabing pagsasanay ay natural na mas malaki kaysa sa isang ordinaryong pagsasanay. Sa makatuwid, hindi katakataka na tawagin itong cheat machine. Mula sa isang tiyak na punto ng view, kung ang Fallen Heart Flame at isa pang apoy na nireranggo sa pagitan ng 5 at 10 ay inilagay sa harap ng isang alchemist para piliin niya, malamang na karamihan sa kanila ay pipiliin ang una. Para sa walang ibang dahilan maliban sa kakayahan nitong paulit-ulit na magbigay ng Dao Qi sa kanilang mga katawan na may epekto sa pagpino sa buong araw at gabi ay masyadong kaakit-akit ang isang alok. Tinatakan ng Inner Academy ang Fallen Heart Flame at umasa sa Heart Flame na nagbigay daan dito na lumikha ng Blazing Sky Chi-Refining Tower, isang gusali na maaaring magpapataas sa bilis ng pagsasanay ng isang tao. Sa panahong ito, nakapag-ayos ito ng maraming kabataang eksperto.
Kung aagawin ng isang tao ang lahat para sa kanyang sarili, ang bilis ng pagsasanay na iyon. Gaano kabilis ito? Sa makatuwid, kahit na ang isang dalubhasa tulad ni Han Feng ay makakaramdam ng labis na kagalakan kapag natuklasan niya na ang heavenly flame na nakatatak sa loob ng Blazing Sky Chi Refining Tower ay talagang Fallen Heart Flame. Bagamat ang epekto ng tumaas na bilis ng pagsasanay ng Fallen Heart Flame sa kanyang antas ay hindi na kasing linaw ng mga nasa antas ni Xiaoyan, ang walang humpay na pagpipino ay nagdulot ng benepisyo sa may-ari na mahirap tansyahin kahit na ano pa ang sabihin ng isa. Siyempre, hindi alintana kung gaano kalaki ang pagnanais ng isang tao sa espesyal na epekto ng Fallen Heart Flame, lahat ng ito ay nasa paunang kondisyon lamang na maaari itong pinuhin. Gayunpaman, mas madaling sabihin kaysa gawin kapag sinusubukang supulan ang isang heavenly flame. Mga apoy na nagtataglay ng pinakamalaking mapanirang lakas sa mundo. Bukod dito, itong heavenly flame nagtataglay ng sarili nitong katalinuhan. Si Xiaoyan ay natigilan din sandali sa matako na tingin ng invisible fire python na iyon. Isang pag-iingat ang bumangon sa kanyang puso sa ibabaw ng pakiramdam na ito ay nakakatawa. Ang lakas nitong Fallen Heart Flame ay napakalakas. Kahit na ang selyo na ginabayan ni Su Chen sa napakaraming elder sa paglikha ay hindi ito nagawang ikulong. Kung hindi sinasadyang matamaan siya nito, malamang na medyo miserable ang kanyang pagtatapos. Dumating si Xiaoyan sa Jianan Academy para kunin ang Fallen Heart Flame at hindi para makuha nito. Gayunpaman, ang kasakiman sa mga mata nitong Heavenly Flame. Huwag mong sabihin sa akin na talagang iniisip nitong lumunin ako. Bulong ni Xiaoyan sa sarili. Ang Heavenly Flame sa mundong ito ay maaaring may iba't ibang katangian ngunit mayroon din silang pagkakatulad. Lahat sila ay nagtataglay ng napakahusay na enerhiya. Kung ang isang Heavenly Flame na hindi kontrolado ng sinuman ay makatagpo ng isa pa sa parehong lugar, likas nilang nilalamon ang isa pa upang makamit ang layunin nitong palakasin ang sarili. Ngayon na ang Fallen Heart Flame ay nakakuha na ng katalinuhan, natural na alam nito na ang lakas nito ay lubos na tataas kung ito ay lulunukin ang Heavenly Flame sa loob ng iyong katawan. Tahimik na umalangaw-ngaw ang boses ni Yao Lao sa puso ni Xiaoyan habang nilulutas niya ang pagdududa ni Xiaoyan. Bamuka ang sulok ng bibig ni Xiaoyan. May kakaibang ekspresyon ang mukha niya. Ito ay hindi inaasahan na siya ay natapos na ikilong sa pamamagitan ng Heavenly Flames pagkatapos na dumating upang makuha ito. Mabilis talagang nagbago ang posisyon ng dalawa. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sinapo ni Xiaoyan ang kanyang ulo at nagtanong. Lumayo muna tayo dito. Ang lakas ng bagay na ito ngayon ay napakahusay. Kahit na makipagkamay ka sa akin, malamang na hindi mo ito mapipigilan. Nag-isip sandali si Yao Lao bago nagsalita. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan matapos marinig ang kanyang tugon, ngunit sa huli ay tumanggaw lamang siya. Ang mga pakpak ng berdeng apoy sa kanyang likod ay bahagyang naka-flip habang ang kanyang katawan ay umangat sa langit. May naramdaman din ang invisible fire python nang gumagalaw ang katawan ni Xiaoyan. Bigla nitong itinaas ang napakalaking ulo at marahas na ibinaba ang malaking buntot nito. Ang malaking katawan nito ay bumaril sa langit. Gayunpaman, mula sa hitsura ng rutang dinadaanan nito, ang target nito ay hindi si Xiaoyan, ngunit ang isa na maraming nagkumpol-kumpol. Han Feng. Nagbago ang ekspresyon sa mga mukha ng malalakas na tao mula sa Black Corner region sa paligid ng Han Feng nang makita nila ang invisible na apoy na biglang sumibol. Ang nakagigipit na pakiramdam na dulot ng malaking katawan ng una ay naging dahilan upang maramdaman nila na parang may bumabang malaking kalaban. Ito ay lalo na ang kaso ng ang mainit na alon ng apoy ay dumating mula sa harapan. Ang ilan sa mga eksperto ay hindi na nakatiis dahil nagmamadali silang umatras. Lahat, huwag magpanik. Marami tayong tao dito at ang halimaw na iyon ay hindi maglalakas loob na makipagbanggaan sa atin. Nagmamadaling sumigaw si Han Feng pagkatapos na tila naramdaman ang mababang moral ng kanyang panig. Malinaw din niyang alam kung anong uri ng nakakatakot na lakas ang taglay ng invisible fire python. Talagang wala siyang lakas ng loob na banggain ito sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa kanyang lakas. Mr. Han, ako ay malubhang nasugatan at malamang na wala akong maitutulong. Sa tingin ko ay aalis muna ako.
Mapatla ang ekspresyon ni Fan Lao habang pinagmamasdan ang Invisible Fire Python, na naglalabas ng kulot na apoy sa lahat ng direksyon, na lumilipad. Napalunok siya ng laway ng napakahirap bago nagmamadaling itinago ang kanyang mga kamay patungo kay Han Feng sa kanyang harapan. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang bumalik sa ilalim ng nagbagong ekspresyon ni Han Feng. Ang bastos na ito. Makakalimutan mo ang tungkol sa pagmamakaawa sa akin na pinuhin ang mga panggamot na table task para sa iyo sa hinaharap. Agad na nagmura si Han Feng sa kanyang puso nang makita ng kanyang tingin si Fan Lao na nasa malayo na. Bagamat wala talagang maitutulong ang una, magiging isang dagok para sa mga nag-aalangan na tao sa paligid kung siya ay tumakas sa ganoong sandali. Nilaybot ng tingin ni Han Feng ang buong paligid niya habang nag-iisip sa ganitong paraan sa loob ng kanyang puso. Maliban sa ilang eksperto na medyo malakas, karamihan sa mga ekspresyon ng lahat ay nag-aalangan dahil sa mainit na alon na dumarating. His. Isang matalim na sumisitsit na tunog ang biglang ibinuga ng lalong malapit na Invisible Fire Python habang ang lahat ay nakaramdam ng kawalan ng katiyakan sa kanilang puso. Sa ilalim ng sumisitsit na tunog na ito, tahimik na kumalat ang isang invisible na apoy na naging sanhi ng pagkadistorbo ng espasyo. Kahit na ang katawan ng lahat ay protektado ni Dao Qi, ang hampas ng apoy ay nagdulot pa rin sa kanila ng matinding kirot. Hindi ganoon kadaling ihiwalay ang temperatura ng Fallen Heart Flame. Ang madilim na asol na apoy ay parang alon ng dagat na paulit-ulit na kumukumpas sa ibabaw ng katawan ni Han Feng. Sa tulong ng Sea Heart Flame, ang temperatura ng Fallen Heart Flame ay hindi nagdulot ng malaking pinsala sa kanya. Gayunpaman, ang natitirang mga tao sa paligid ay magagamit lamang ang lahat ng kanilang lakas upang manyobrahin ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan at manatili sa apoy. Han Feng, hindi posible na magpatuloy sa ganitong paraan. Ang lakas na nilikha ng halimaw ay tila walang katapusan. Kung patuloy tayong mananatili sa ganitong paraan, malamang na ang mga taong ito sa ating panig ang unang hindi makakatagal. Isang matandang lalaki na nakasuot ng gintong robe ang tumitingin sa mga eksperto mula sa Black Corner region na lahat ay natatakpan ng pawis sa kanilang mga mukha bago sumimangot at nagsalita kay Han Feng sa tabi niya. Nag-iba ang ekspresyon ni Han Feng habang matamang nakatitig sa Invisible Fire Python na sumunog. Ang apoy na lumalabo ay naglalaman ng walang kapantay na puwersa na naging dahilan upang maging siya ay nakaramdam ng takot sa kanyang puso. Lahat, bigyan mo ako ng tulong. Kung masusupol ko itong Heavenly Flame ngayon, babayaran ko ang lahat ng doble sa mga kondisyon ng tabletang panggamot na dinala ng lahat bago dumating. Ang kulay asol na apoy sa kanyang katawan ay biglang sumibol habang si Han Feng ay nakatungo sa mga eksperto mula sa Black Corner region at umiyak. Ang mga mata sa puno ng pawis na mukha ng mga eksperto mula sa Black Corner region ay bahagyang kumislap nang marinig ang sigaw ni Han Feng. Nag-alinlangan sila ng kaunti bago marahas na tumango sa napakalaking gantimpala. Karamihan sa mga tao mula sa Black Corner region ay ang mga gagawa ng anumang bagay para kumita. Makinig kayo sa mga utos ko at sama-samang atakihin ito. Kailangan mo lang maubos ang lakas nito. Ipaubaya mo sa akin ang lahat pagkatapos nito. Dalawang asol na kulay na napakalaking sibat ng apoy ang mabilis na pinagsama sa pagitan ng mga palad ni Han Feng. Matiim na tumitig ang kanyang tingin sa papalapit na Invisible Fire Python. Nang ang huli ay humigit kumulang 10 metro mula sa kanya, nanlaki ang kanyang mga mata at sumigaw sa isang mahigpit na boses. Atake! Ang 20 talampakang sibat ng apoy sa kanyang mga kamay ay may dalang putok, na katulad ng hinampes ng alon, habang marahas silang bumaril patungo sa hindi nakikitang sawa ng apoy kasunod ng kanyang sigaw. Sa likod ng napakalaking asol na sibat ng apoy ay may 12-dosenang iba pang napakalakas na mga haligi ng enerhiya na may iba't ibang kulay. Ang mga pag-ataking ito ay isang bagay na pinakawalan ng buong lakas ng mga eksperto mula sa Black Corner region. Inipon nila ang lahat ng kanilang lakas sa ilalim ng kumikitang gantimpala na iniaalok ni Han Feng. Elder Su, ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Hu Gan ay kumislap at lumitaw sa tabi ni Su Chen. Pinagmasdan niya ang mga eksperto mula sa Black Corner region na nakikipaglaban na sa Invisible Fire Python bago nagkunot ang kanyang mga kilay at nagtanong. Maghihintay tayo at tingnan.
Pinaikit ni Su Chen ang kanyang mga mata at sinabi ang kanyang mga iniisip. Mukhang si Han Feng ang target ng Fallen Heart Flame. Dahil ganoon nga ang kaso, hayaan muna natin silang makipaglaban sa isa't isa. Atasan ang lahat ng elder na samantalahin ang oras upang mabawi ang kanilang Daochi. Ang malaking labanan ay hindi pa matatapos. Talagang hindi natin dapat pahintulutan ang Fallen Heart Flame na mapunta sa Han Feng. Bahagyang tumango si Hogan bago ay flash ang kanyang katawan at umatras. Si Xiaoyan ay pinapakpak ang kanyang berdeng mga pakpak ng apoy sa kabilang panig ng kalangitan. Pinagkrus niya ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan at pinanood si Han Feng at ang iba pa na unang nakipag-away sa hindi nakikitang apoy. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Lumaban, lumaban. Pinakamainam kung lalaban kayong lahat hanggang kalahating buhay. Mangingisda. Gustong-gusto ko ito. Bang! Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, ang mga pag-atake ng mga eksperto mula sa Black Corner region ay marahas na bumangga sa Invisible Fire Python sa gitna ng malakas na pagsabog. Kaagad, isang galit at kakaibang sumisitsit na tunog ang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Battle Through the Heavens. Kabanata 605. Pakikipaglaban sa apoy. Isang makulay na haligi ng enerhiya ang lumitaw na parang bahaghari na gumuhit sa kalangitan. May mga bakas ito ng bahagyang yumanig na espasyo habang marahas na bumangga sa malaking katawan ng Invisible Fire Python. Ang pagsabog ng enerhiya ay parang mga makikinang na paputok na project mula sa katawan ng Fire Python. Ang nakakatakot na pag-atake na nakakuha ng buong lakas ng opens iba ng lahat ng mga eksperto sa Black Corner region ay isang bagay na kahit si Su Chen ay hindi maglakasloob na matanggap. Kaya naman, sa kabila ng sobrang lakas ng hindi nakikitang sawa, ang napakalaking katawan nito ay mabilis ding bumaba sa ilalim ng marahas na banggaan na ito. Isang galit na sumisitsit na tunog ang tumusok sa tenga ng lahat habang umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Isang masayang ekspresyon ang nakapaloob sa mga mukha ng lahat ng mga eksperto mula sa Black Corner region habang pinapanood nila ang Invisible Fire Python na pilit na pinapa-atres. Gayunpaman, ang kagalakang iyon ay hindi pa lumaganap nang ang isang mas nakakatakot at mas mainit na alon ng enerhiya ay biglang lumundag mula sa ibaba. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo sa gulat, tanging ang napakalaking katawan ng Invisible Fire Python na iyon ay lumilitaw sa kanilang mga mata sa paraang parang kidlat. Ang malaki at tatsulok na mga mata nito ay naglalaman ng mainit na temperatura na tila may intensyon na tunawin ang lahat ng taong hamarang dito. Tumigil ka. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Han Feng habang siya ay nagpakawala ng isang mahigpit na sigaw nang makita niya ang Invisible Fire Python na umuusad muli. Katatapos lang ng sigaw ng ang mga eksperto mula sa kanyang paligid ay muling nagmamadaling tinawag ang Daochi mula sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, ang Invisible Fire Python na iyon na bumabaril sa ibabaw ay nagbukas ng mabangis na bibig bago nila may palabas ang kanilang mga pag-atake. Isang di nakikitang haligi ng apoy, na maaaring makasira sa espasyo, ang sumabog mula rito. Ang di nakikitang haligi ng apoy ay dumaan sa walang laman na kalangitan, sinisingaw ang lahat ng hangin saan man ito dumaan. Isang peklat na kitang-kita ng mata ang nananatili sa langit, dahilan para makaramdam ng tahimik ang lahat. Tumabi ka. Nagmamadaling sumigaw si Han Feng nang maramdaman niya ang nakakatakot na temperatura sa loob ng fire pillar. Ang bilis ng haligi ng apoy ay kasing bilis ng kidlat. Pagkatapos lang tumunog ang sigaw ni Han Feng, nagdala ito ng walang kapantay na momentum habang marahas itong bumaril sa mga tao na nabuo mula sa mga eksperto mula sa Black Corner region. Si Han Feng at ang ilan sa iba pang mga eksperto na may malakas na pandama ay nakaiwas sa fire pillar sa sandaling ito ay bumaril sa isang paputok na paraan. Sa kabila nito, ang haligi ng apoy na halos nakaligtaan sa kanila ay nagdulot pa rin ng matinding kirot na naramdaman sa kanilang balat. Ang mga eksperto lamang na may kaunting kakayahan ang nakatakas sa haligi ng apoy. Sa kabilang banda, nagkataon namang nataman nito ang ilan sa mga hindi pinalad. Ang di nakikitang apoy ay kumalat sa kanilang mga katawan, at kahit na ang mga may Daochi na nagpoprotekta sa kanilang mga katawan ay nakadama pa rin ng matinding sakit na bumabalot sa kanilang mga puso. Ang mga figure ng tao sa kalangitan ay kumikislap,
at mahigit 10 nasusunog na mga individual ang random na kumaripa ng takbo sa lahat ng direksyon, ginagawa ang kanilang makakaya upang magpumiglas at makatakas mula sa hindi nakikitang apoy na nagmamay-ari sa kanilang mga katawan. Tulungan mo sila. Mabilis na sumigaw si Han Feng nang makita niya ang mga eksperto mula sa Black Corner region kung saan kumalat ang apoy. Sa kasalukuyan, ang mga taong ito ang mahalagang elemento sa pagtukoy kung makukuha niya ang Fallen Heart Flame. Natural, hindi siya madaling papayag na may mangyari sa kanila. Si Han Feng ang unang gumalaw upang iligtas ang iba pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Gayunpaman, isang mainit na alon na bumaril mula sa ilalim niya ang naging dahilan upang siya ay magmadaling ihinto ang kanyang mga aksyon. Nang ibinaba niya ang kanyang ulo upang tingnan, nakita niya talaga na ang isang haligi ng apoy na hindi mas mahina kaysa sa pag-atake kanina ay binaril patungo sa kanya. Kalokohan. Marahan na nagmura si Han Feng. Malinaw niyang naiintindihan kung anong uri ng mapanirang lakas ang taglay ng haligi ng apoy na ito, at hindi siya nang ahas na subukan ito kahit kaunti. Agad niyang iwinagayway ang kanyang kamay at isang malakas na asol na apoy ang agad na pumutok sa kanyang katawan. Sa wakas, ito ay naging parang kulay asol na kurtina sa kalangitan na nabuo sa itaas ng kanyang ulo. Ha! Ang mga selyo sa mga kamay ni Han Feng ay mabilis na nabuo at ang kanyang mga palad ay nakadiin ng husto patungo sa haligi ng apoy na pumutok ng paputok mula sa ilalim niya. Ang kulay asol na nagninangas na langit na kurtina ay agad na nabaluktot mula sa lahat ng direksyon. Parang dagat ang kumukulong. Ang mga alon ng karagatan ay nakasalansan ng husto sa isa't isa bago tuluyang bumangga ng marahas sa hindi nakikitang apoy. Bang! Ang dalawang uri ng Heavenly Flame ay bumangga sa isang putok, at isang parang kulog na pagsabog ang biglang sumabog sa tabi ng tainga ng lahat ng naruroon. Sa sandaling bumangga ang apoy, maging ang mga estudyanteng iyon mula sa Inner Academy ay malinaw na naramdaman ang temperatura sa buong kalangitan na biglang pumailang lang. Ang ilan sa mga tuyong dahon ng puno sa ilang mga lugar ay nagsimulang biglang kusang nasusunog. Ang energy ripple na nabuo mula sa banggaan ng Heavenly Flame sa kalangitan ay naging sanhi ng mabilis na pag-atras ni Han Feng ng mahigit 100 hakbang. Saka lang niya napatatag ang katawan. Bumaba ang kanyang tingin para lang makita na ang Invisible Fire Python ay pumulupot at naging ahas sa kalangitan. Itinaas nito ang napakalaking ulo at tinitigan ng mariin si Han Feng. Maliwanag, ang una ay handa na makipag-away sa kanya. Ang bastos na ito. Ang lalaking iyon ay nagtataglay din ng Heavenly Flame. Bakit kailangan pa nitong lumapit at hanapin ako? Berde ang mukha ni Han Feng. Sumulyap ang kanyang tingin kay Xiaoyan sa malayong kalangitan, na humalukip-kip at nag-aabang at tingnan ang saloobin, pinagmamasdan ang labanan bago nagmumura ng galit sa kanyang puso. Han Feng, ang Heavenly Flame na ito ay talagang napakalakas. Malamang na wala kaming maitutulong. Hindi mo kailangang matakot sa nakakatakot na temperatura nito dahil mayroon ka ng Heavenly Flame, kaya dapat gumamit ka muna ng paraan para pahinain ito ng kaunti. Isang malakas na sigaw ang biglang tumunog. Agad na lumubog ang puso ni Han Feng nang marinig ito. Ibinaling niya ang kanyang tingin, para lamang makita na dinala na ng Gold at Silver Brothers ang malaking grupo ng mga eksperto mula sa Black Corner region at lumayo sa lugar na ito. Maliwanag, ang malakas na pag-atake na ipinakita ng Invisible Fire Python kanina ay nagdulot na ng takot sa puso ng mga taong ito. Isang grupo ng mga duwag na tao na takot mamatay. Nagmura si Han Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang marahas na hakbang. Naunawaan niya na kasalukuyang nakalock sa kanya ang Invisible Fire Python. Hanggat atras siya ng kaunti, ang huli ay agad na susugod. Mukhang maaari lang akong gumamit ng ilang paraan upang tahimik na sugpuin ang apoy ng Fallen Heart Flame ng kaunti. Kung hindi, malamang na hindi na mamagitin ang mga taong iyon, dahil sa kanilang maingat na mga karakter. Ang kaisipang ito ay mabilis na umikot sa kanyang puso. Ilang sandali pa, nakapikit na lamang siya at nakatitig sa di nakikitang sawa ng apoy sa ibaba ng may madilim at malamig na tingin. Nanginginig ang kanyang mga braso at agad na lumitaw sa kanyang kamay ang 2 bote ng Icy Blue Jade. Nakikita agad ng lahat ang isang alon ng makapal na kulay asol na malamig na hangin na umaagos kasunod ng paglitaw ng 2 bote ng jade na ito.
Nakita pa nga ng ilan sa mga matatalas na mata na ang bahagyang halumigmig na nakapaloob sa hangin ay naging mga pira-piraso ng yelo saan man dumaan ang malamig na hangin. Mahigpit na hinawakan ni Han Fang ang bote ng jade at nagpakawala ng malamig na tawa. Agad niya itong itinapon ng marahas patungo sa invisible fire python. Biglang humigpit ang kamay ni Han Fang nang ang kulay asol na bote ng jade ay nasa 10 metro pa mula sa invisible fire python. Explode. Bang! Biglang nabasag ang icy blue jade bottle. Kaagad, ang kulay asol na malamig na hangin ay bumuga mula rito sa lahat ng direksyon. Sa loob ng maikling pagpikit ng mata, tinakpan nito ang malaking bahagi ng kalangitan. Ang invisible fire python na iyon ay nasa loob din ng sakop na rehiyon. Ang invisible fire python ay nakaramdam ng pagkabalisa nang kumalat ang malamig na asol na hangin na iyon. Matapos maimpluwensyahan ng malamig na hangin, ang hindi nakikitang apoy na namimilipit sa katawan nito ay medyo naging manipis. Ang malamig na fog na ito. Maaari talagang sugpuin ang heavenly flame. Hindi sinasadyang napasigaw si Xiaoyan sa gulat sa loob ng kanyang puso nang makita niya ang invisible fire python na naging medyo tamad sa loob ng malamig na fog. Ang icy blue fog na ito ay dapat sky cold air. Ang pambihira ng bagay na ito ay hindi bababa sa isang heavenly flame. Umiiral lamang ito sa ilalim ng lupa sa sobrang lamig na mga lugar. Ang isang ordinaryong apoy ay tiyak na automatikong mamamatay kapag ito ay nasa loob ng isang tiyak na distansya mula dito. Tanging isang heavenly flame lamang ang makatiis nito. Sa kabila nito, ang lakas ng heavenly flame ay lubos na mababawasan sa ilalim ng impluwensya ng sky cold air. Ang medyo nagulat na boses ni Yao Lao ay tumunog sa puso ni Xiaoyan. Talagang hindi inaasahan na nakuha pa niya ang sky cold air. Mukhang nag-effort siya para maghanap ng heavenly flame. Kung gayon, magtatagumpay ba siya? Napakunot ng noo si Xiaoyan at nag-aalangan na nagtanong. Relax, ang sky cold arrow ay maaaring pigilan ng kaunti ang fallen heart flame, ngunit ang heavenly flame ay sa huli ay isang bagay na nagtataglay ng pinaka-nakakatakot na mapanirang lakas sa kalikasan. Napakahirap na supulan ito kahit na ito ay pinigilan. Naaaliw si Yao Lao. Nakaramdam lamang ng kalmado si Xiaoyan sa kanyang puso pagkatapos marinig ito. Mariin ang titig niya sa malabong malamig na hamog. Unti-unting tumaas ang kulay berdeng apoy sa kanyang mga mata, at ang malabong pakiramdam na iyon ay agad na nawala. Bastos. Kahit gaano kalaki ang katalinuhan mo, hindi mo pa rin matatakasan ang kapalaran mong mahuli. Natuwa si Han Fang sa kanyang puso nang makita niyang medyo matamlay ang fallen heart flame sa loob ng malamig na fog. Nagpakawala siya ng tawa nang muling lumabas ang madilim na asol na apoy mula sa kanyang katawan. Sa wakas, ito ay nagsama-sama sa isang mabilis na spiralang flame drill bit sa dulo ng kanyang daliri. Mabilis na umikot ang flame drill, na naglalabas ng hagong tunog na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Sa hindi malamang dahilan, ang flame drill bit na iyon ay tila ganap na hindi naapektuhan ng malamig na fog sa kabila ng malinaw na nasa loob ng hangganan nito. Ang mainit na temperatura nito ay nagdulot pa rin ng mga alon ng pagbaluktot na lumitaw sa kalangitan. Pumunta ka. Sa isang pitik ng kanyang daliri, biglang bumaril ang flame drill. Ang huni nito ay parang isang umiiyak na bata habang ang mga shockwave ay nabuo sa anumang lugar na madaanan nito. Shoo! Ang flame drill bit ay tumagos sa malamig na fog sa paraang parang kidlat bago tuluyang tumusok sa malaking katawan ng invisible fire python. Shi! Ang flame drill bit ay naharang lamang saglit ng mga kaliskis ng invisible fire python bago tumagos sa katawan nito. Kaagad, ang isang matalim, galit na galit, kakaibang sitsit ay humugang tulad ng kulog sa maaliwalas na kalangitan. Ang galit na dagandong ay tumunog lamang ng ang isang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya, na naging sanhi ng mga ekspresyon ng lahat ng naruroon upang agad na magbago, tumulo at kumalat. Ang lugar na binawasan ng temperatura ng sky cold air ay biglang tumaas ang temperatura nito. Habang tumataas ang temperatura, ang malamig na hangin na kumalat sa buong kalangitan ay nagsimulang unti-unting hamina. Maliwanag, kahit na ang huli ay walang gaanong epekto ng ang heavenly flame ay talagang pumutok. Sa sandaling ang lalong manipis na sky cold air ay ganap na naglaho,
Ang hindi nakikitang apoy na kumalat sa lahat ng direksyon na parang apoy sa kalangitan ay nagsimulang walisin. Ang unang nataman nito ay natural na ang isa na pinakamalapit dito, si Han Fang. Isang madilim na asol na apoy ang kumaway palabas mula sa kanyang manggas upang pilitin na ibalik ang hindi nakikitang apoy na dumarating. Bumaba ang tingin ni Han Fang, natigilan lamang siya nang mapagtanto niya na ang napakalaking katawan ng Invisible Fire Python ay talagang ganap na naglaho. Mahigpit na pinagdikit ni Han Fang ang kanyang mga kilay. Ang kanyang tingin ay nagmamadaling lumipad sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, nakikita lamang niya ang hindi nakikitang apoy na tumatama sa lahat ng direksyon kahit saan man siya tumingin. Walang kahit katiting na palatandaan ng katawan ng Fire Python. Saan nagpunta ang halimaw na iyon? Medyo hindi mapakali ang pag-ungol ni Han Fang sa kanyang puso. Aalis na sana siya mula sa rehiyong ito na napapalibutan ng di nakikitang apoy nang biglang na-distort ang apoy na nakabalot na sa kanya. Isang napakalaking katawan ang lumitaw sa likod ni Han Fang sa isang kakaibang paraan. Ang napakalaking buntot nito ay umindayog sa hangin. Nagdala ito ng mainit na hangin na maaaring gumuho ng mga bundok at hatiin ang lupa habang marahas itong hamampes sa likod ni Han Fang sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga nakatulala na tingin. Grog. Isang subo ng sariwang dugo ang lumabas mula sa bibig ni Han Fang matapos makaranas ng matinding suntok. Ang kanyang katawan ay naging parang bola ng kanyan na pinaputok sa lupa. Natigilan ang mukha ni Xiaoyan habang pinagmamasdan si Han Fang na biglang dumura ng dugo dahil sa pagkakasugat. Ang huli ay napaka-proud kanina. It was really unexpected na sa isang kisap mata, nasugatan talaga siya sa ganoong estado. Ang Fallen Heart Flame na iyon ay talagang nakakatakot. Ang gulat na sigaw ni Yao Lao ay biglang tumunog sa loob ng puso ni Xiaoyan habang ang huli ay nakatulala pa rin, na naging dahilan upang ang lahat ng mga butas sa katawan ni Xiaoyan ay biglang naninigas. Xiaoyan, bilisan mong umalis. Nakatingin na naman sa'yo ang halimaw na iyon.